babae sa Cagayan de Oro City, nabulag matapos buhusan ng asido ang kanyang mukha. Sino naman ang nakagawa nito sa kanya? Kitang-kita sa mga mata ni Jackie ang kagustuhan nitong mabigyan ng magandang buhay ang dalawa niyang anak na mag-isa niyang itinataguyod matapos siyang iwan ng dating karelasyon. Vendor po sa sabungan. Nagbibinta po ako ng mga snacks para po sa mga anak ko kasi nag-aaral na po yung anak kong babae. Gusto ko po silang makatapos ng pag-aaral, sir, at saka may takot sa Diyos at magalang po ng mga bata. Kalaunan, nagliwanag ang kanyang mundo nung nakahanap siya ng katuwang sa buhay. Ang kasintahan niyang si Shemnil. Siya na po yung tumayo na ama sa mga anak ko eh. Siya na po yung nagpo-provide sa amin. Pero ang kanyang mundo, nagdilim. Nang nitong Oktubre, siya'y nabulag. Hindi ko na po kaya maglakad na ako na lang. Ano ng mga anak ko? Sino na mag-aalaga? Hindi po yun. Rason na wala na po akong paningin. Pinagdadasal ko nga palagi sa Panginoon na bigyan pa ako ng chance. Si Jackie kasi, sinabuyan sa mukha ng asido. Pagpalapit ko po sa kanya, binuhos niya agad sa mukha ko. Pero hindi ko po alam na muriatic po yun. Sino ang nakikita niyang maaring gumawa nito? Galit na galit po yung mukha niya, yung parang kakainin ka na ng demonyo. Mula nung nawalan ng paningin, umikot na lang ang mundo ni Jackie sa 4 na sulok ng kanilang bahay dito sa Cagayan de Oro City. Naisip ko nga parang wala na akong kwentang tao. Para na po akong patay na. Hindi ko na po kaya maglakad na ako na lang. Hindi na ako makakaluto na ako lang. Hindi ko na kaya maglaba. Hindi ko rin kaya na maligo na. Ako lang pupunta ng CR. Ano ng mga anak ko? Sino na mag-aalaga? Ang nagsisilbi niya ngayong mga mata, ang kasintahan niyang si Shemnil. Kung saan siya pumupunta, nandun ako. Ganito ko po siya pinapakain araw-araw. Sinusubuan. Kasagaran po kasi, hindi niya po makaya na siya lang mag-isa. Almost 3 months na din po ako walang trabaho, sir. Kasi nakapokus po ako sa kanya. Hindi ko pa kasi kayang iwan. Si Jackie, na love at first sight daw noon sa kabarangay niyang si Shemnil. Mapagmahal, maalaga, hindi na nanakit ng mga bata. Hanggang nagdesisyon silang magsama na. Pero gaya ng ibang magkarelasyon, may mga pagkakataon ding meron silang hindi na pagkakasunduan. Gaya na lang nung pagtatalo nila nitong nakaraang taon nang kamustahin ni Shemnil ang anak ni Jackie. May nakita po kasi akong pasa sa niya noo. Sabi ko na, anong nangyari sa noo ng bata? Bakit may pasa? Wala din akong alam kung ano nangyari. Tapos yun na po. Nagalit siya, sabi niya wala ka nang pakialam. Tapos doon na nagsimula po. Nag-text po siya sa akin na, "Uy, ano nung mukha ng bata? Bubo ka ba? Hindi mo alam na nandito ako." Dahil masama ang loob, ilang araw hindi umuwi sa kanilang bahay si Jackie. Pansamantala siyang nakituloy sa kanyang nanay Emeline na ilang metro lang naman daw ang layo mula sa bahay nila ni Shemnil. Hanggang isang hapon, habang naglalakad pa uwi si Jackie, meron daw sa kanyang sumalubong. Nakikita ko po yung bahay namin na may nag-inuman. Pagpalapit ko po sa kanya, may hinuhugot siya sa damit niya. Binuhos niya agad sa mukha ko. Pero hindi ko po alam nga muriatic ko yun. Kinikimkim ko po yung hapdi ng mata, ng ilong. Hirap huminga. Ngunit bago tuluyang lumabo ang kanyang paningin, naka-eye-to-eye pa raw niya ang salarin. Galit na galit po yung mukha niya, yung parang kakainin ka na ng demonyo. Ang nagsaboy sa kanya ng asido, walang iba, kundi ang kanyang kinakasama, si Shemnil. Binuhusan ako ng tubig para hindi ma-update. Hanggang dinala na po ako ng papa ko sa ospital. Pero dahil sa tindi ng chemical na isinaboy sa kanyang mata, si Jackie tuluyang nabulag. Kasi hindi naman po kami ganyan mag-aaway eh. Hindi po kami nagsasakitan. Hindi ko na po alam kung anong gagawin ko. Siya po yung superhero ko bali sa buhay ko. Masakit
para sa akin kasi nasarapan ako ng pangyayari, wala akong nagawa eh. Sinunto ko po. Ang ina ni Jackie na si Emeline, nagsampa ng kaso laban kay Shemnil. Wala lang mga bungangod. Grabe nila pagkuhan sa ako anak. Halos sila patyo na diri sa kaugalingon sa balay. Hindi ka ko makadawat na tag-ingana ni Jasira na ako anak, sir. Sumurrender po ako sa kanila. Pagdating po sa police station, sir, doon na po ako natauhan. Iniisip ko po na bakit ko po nagawa yun, may mga anak pa po siyang maliliit. Iniyak ko na lang po lahat yung natauhan po ako. Parang hindi po ako makapaniwala sa nagawa ko. Pero paglilinaw ni Shemnil, hindi raw ang masasakit na salita na binitawan ni Jackie ang nag-udyok sa kanya na gawin ang krimen. Nung nagpakalayo-layo raw kasi noon si Jackie, meron siyang nadiskubre. Kita ko yung mga chat ng lalaki sa kanya. Nakasave po yung messenger niya sa cellphone ko. Nakita ko po yung chat ng lalaki. May mga bastos. Mag-shot daw sila tapos in. Kahit sino namang lalaki magsisilos. Kinumpronta ko po siya. Nagalit siya. Sabi niya wala ka nang pakialam. May nag-chat po sa akin yung random boy. Uy, kamusta ka na? Kausap tayo. Sasama ka ba? Siyempre may mga anak ako. Hindi ako sumama. Na-down po ako sa sarili ko, sir, kasi ginawa ko naman lahat. Tapos yun lang yung binibitawan niya salita. Sinabihan ko na po siya na ayusin namin, kawawa yung mga bata. Ayaw niya po talaga eh, nagmamatigas po. Hanggang na-block na po ako. Iniisip ko po na nga sasama siya sa lalaki. Nang dilim na po yung paningin ko noon pumasok ko sa CR. Kita ko yung muryatipan ko na po yung kunin tapos itago po yun sa damit. Pagdaan niya po, Dili ko mahakuan sa ako kaugalingon. Nabuhat sa ako anak na. Dili na makakita. Isip sa ako, naginikanan. Dili na ako ni Jasir makitaan. Sa kabila ng nangyaring gulo at eskandalo, ang dalawa pinili raw na patawarin ang isa't isa. Nandun din po ang pagmamahal ko po sa kanya, sir. Bali, naging nasanay na po akong nakasama siya eh. Kailangan ko po ng kasandigan. Ang bulag na ngayong si Jackie, iniurong ang kaso, kaya ang bumulag sa kanyang si Shemnil nakalaya. Naawa na lang po ako sa mga anak ko eh. Siya po yung palaging hinahanap ng anak ko na bunso. Kasi gusto ko po yung pamilya na buo eh. Hiwalay na po ako sa dati. Ayoko na pong maulit. daming galit, daming sinasabi sa akin, pero wala sir eh. Tao rin po ako nagkakamali, sir. Tsaka marami naman pong nag-guide ng ituwid ko na daw po o yung mga mali kong nagawa, gawin kong tama. Pinapakita naman niya na nagbabago na siya. Kaya niyang alagaan ako habang buhay. Yun po, yung napili niya na bumalik sa akin, gagawin ko na lang po yung lahat para matama lahat yung pagkakamali ko po. Kung pwede, donate ko na lang po yung mata ko. Isusugal ko po yung mata ko. Kung yun pong nararapat po, gagawin ko po yun para sa kanya. Hindi na niya ulitin na ganitong muntong pa kami sa ganitong buhay. Pag galit, ayusin agad. Ang mga anak naman ni Jackie, 2 buwan na ngayong nasa poder ng kanyang nanay Emeline. Sa pagkakuman, sir, kuhaon ko na ako anak, sir. Gusto na ako naarang sa ako dire. Poder. Dili na ako siya kuan sir na dito pa dito. Jack. Gusto na ako, Jack, na mauli na ka dire, Jack, ang mama ni mo, Jack. Di na ko gusto na nakapagadiya sa mga traidor na mga tao. Sabi po ng mama ko, ano ka ba? Isipin mo naman sarili mo. Kawawa mga anak mo. Hindi lang yan gawin sa'yo bukas. Baka pag uwi mo, patay ka na. Sabi ko lang po, hindi mama, ayusin ko po to. Hindi po siya ganyang tao. Galit po sila sa akin. Kasi tigas po daw ulo ko. Pero ikaw Jackie, hindi ka natatakot na baka maulit-ulit? Hindi naman po. Bakit? May tiwala po ko sa kanya eh. Paano kung dumating sa panahon na maulit-ulit? Pakukulong ko na po. Iwan ko na po siya. Para matulungan si Jackie na maproseso ang trauma na kanyang naranasan, inilapit namin siya sa isang psychologist. I do recommend proper healing and treatment to manage her emotions. Seek professional help also. Mayroong mga test na gagawin para malaman natin kung ano talaga yung diagnosis at may mga certain na mga psychotherapy na tinatawag natin na para ibigay sa isang kliyente. Murag, niagaan akong kiramdam nga naistorya na kasi daw. Dahil nga, it's so difficult to leave the safety, quote-unquote, of your comfort zone. Mahirap kasing iwan, ano? Lalo na kung yung relasyon medyo matagal na.
yung feeling na magsisimula ka na naman from the beginning. So mahalaga na sa mga kababaihan, this is the time to empower yourselves and know that there are people who can help you out. Huwag nating i-normalize yung ganitong klase ng mga antagonistic activities or behaviors. Ang kultura kasi natin, very patriarchal. Kaya minsan, hindi na i-report ng tama yung mga pinagdaraanan ng mga babae, lalo na kung sila inaabuso. Mahalaga na basagin ang pananahimik at tumindig laban sa patuloy na patriarchal thinking and treatment sa mga kababaihan. Sinamahan din siya sa kanyang follow-up check-up sa isang doktor ng mata o ophthalmologist. Hindi lang na nasunog yung pinakagitna, but also yung mga ugat nga na paikot dito dahil sa dami ng chemical. Or, pangalawa, baka dahil it took them 1 hour from the time of the incident. Yung pag nasabuyan ka ng chemical sa mata, dapat within minutes, dapat mabigyan ka ng lunas. Pero it so happen na yung dalawang mata napuruhan eh. Talagang medyo malaki yung damage na nangyari. Taga-sumpa ko na pwede pa. So yun, malalaman ko pala na sobrang late na. Pero kahit ganun, tatanggapin ko na lang po dahan-dahan na ganito na talaga ako. Kasi walang mangyayari, kahit buong araw ka pang umiyak ng dugo, walang magbabago. So, tatanggapin ko na lang po siya dahan-dahan kasi hindi ko pa po siya tanggap ngayon totally. Samantala, dahil 2 buwan na ring hindi nakakasama ni Jackie ang kanyang mga anak, ayon na rin sa kanyang kahilingan, pinagtagpo namin sila. Nalagi ka. Masiksi ka, ayaw. Kiss ko, be. Kiss mo, be. Naroon din ang kawani ng barangay para mamagitan. Nasayo na ako kung namin ako kin problema, Ken. Kuha ang pagkasod kin, nisisaksak na nagsoon, Ken. Hindi na ako na makaya, Ken, ang problema, Ken. Sabi mo dyan si Mama sa taglaw gabing ninaw kayo si Mama. Dad, yung bumaligoon ka sa kung saan ta naman, Jack. Ingana naman ka, Jack. Jack, saan naman ka? Gawin na ako pag ginapingan mo, Jack. Kumansak yan. Noon sa naman ka, Jack. Magpakaligon lamang ka sa kayo mo mga anak, Jack. Kamas ng panty pa ka. Pero, ang kuan lang kay, nasa tabok ra ka. Pero ayaw kaliko. Wow, naana po si mama o si papa. Kuya. So, dili pag ito pwede noon. So, we hope bitaw nga, ang iyong tandi promise, dili lang kay sa istorya lang ha. Imong idang buhaton. Mas gumaan po yung pakiramdam ko. Pananagutan ko po yung ginawa kong kasalanan sa kanya. Gagawin ko po lahat para maging maayos kami. O handa ako magpatawad. Basta sa sakripisyohan niya, sir, na ako anak, sir. Di siya magsawa, magsakasirpisyo sa ako anak. Mahal ko na ako anak, sir. This is a very grave. Ikaw ang mabulag, gawa ng iyong kasama sa bahay. No? Hindi sila mag-asawa, hindi ba? Ito ay isang krimen. Zero tolerance sa lahat ng uri ng karahasan. Kung mayroon silang nararanasan, mag-report sila kung criminal offense, magpumunta na kagad sila sa women's desk ng police o pumunta for counseling. Dahil sa dinesisyonan na niya yan, ang may tutulong na lang ng mga kamag-anak ay bantayan. Kapag naulit pa uli yung pananakit, no, at hindi maganda ang samahan, doon na siguro kailangan talagang maghiwalay na. Ang pag-ibig, marunong magpatawad. Pero paano kung hindi nito kayang ibalik ang paningin? Minsan, ang pinakamalinaw na desisyon ay ang hindi na muling magbulag-bulagan.
Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.